Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Mando. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Catanduanes. Madami sa atin ang nalilito pagdating sa lihim na karunungan. Dahil kung titignan, halos pare-pareho lamang ang kakayanang ginagamit ng mga may dulong o kaalaman. Lalo na sa larangan ng panggagamot o tinatawag na pananambal at pananakit na tinatawag namang panggagaway. Ngunit may isa pang uri ng kakayanan. Nakakaunti lamang ang talagang nakakaalam. Ito ang natuklasan ng ating tampok na tauhan sa kwentong ito. Kasalukuyang nasa edad 20 itong si Mando nang magsimulang mag-aral ng panggagamot sa ilalim ng amang tawagin na lang natin sa pangalang Mang Badong. Kilalang manggagamot sa lugar at kinakatakutan. Lalo na ng mga taong may kakayanan sa paggamit sa kaliwa. Maliban sa pagiging mahusay sa panggagamot, nakailang beses na ding nakapatay ng mangkukulam at mambabarang itong si Mang Badong. Sinanay nito ang anak saka lamang namana mula naman sa kanyang mga ninuno. Naging kaugalian na ng mga ito na ipasa ang kakayanan sa mga susunod na henerasyon, upang hindi ito mawala at patuloy na yumabong. Ngunit isang bagay ang palaging inihahabili ni Mang Badong kay Mando. Ito ay ang gamitin lamang ang kaalaman para sa ikabubuti ng lahat. Bagay na palagi namang isinasabuhay ni Mando. Sa kabila ng pagiging tanyag at taglay na lakas, nanatiling mapagkumbaba ang mag-ama. Marami ang humahamon sa kanila at kadalasan sa mga ito ay mga bagong sibol, lalo na kay Mando. Maraming kasing edad niya ang naiengganyong mag-aral ng lihim na karunungan. Hindi naman ito masama. Ngunit ang problema lang sa mga ito, kaunting kaalaman pa lamang ang natututunan. Kagad na silang nagmamalaki sa kakarampot na kakayanan. Samantalang si Mando naman, na sa murang edad ay naging biyasa na sa paggamit ng mga dasal at panggagamot. Nanatiling mapagkumbaba, ngunit naging tampulan pa din ng paghamon mula sa mga baguhan. Alam mo tay, kaunti na lang talaga papatulang ko na tong si Tonyo Mantakin mo, noong nakaraang araw doon sa kabisera, hinamon na naman ako ng subukan ng gamit. Talagang hindi titigil ang isang yan hanggat hindi napapatikim Wika ni Mando. Isang hapon habang naglalakad pauwi sa mga ito. Hayaan mo na sila. Ganyan talaga kapag nasa tugatog ka ng pagtuklas ng bagong kakayanan. Sa oras na makapagpagana ka ng dasal o hindi naman kaya makapagpagaling ka ng sakit, tumatatak sa isip mo na malakas ka na at kaya mo nang makipagsalpukan sa iba pang manggagamot na kadalasang nauuwi sa kapahamakan. Ngayon kung papatol ka sa kanila, wala ka ding pinagkaiba sa mga baguhan. Tugon ni Tatay Badong. Yun nga din po ang iniisip ko tay. Kaya nga hindi ko nalang pinapansin. Kusa na lang din ako umiiwas Pero minsan, nakakapuno na talaga ng salop Muling wika ng binata. Sa kalagitnaan ng paglalakad ng mga ito, tila tinawag naman ng demonyo ang taong pinag-uusapan nila. Dahil nakasalubong ng mga ito sina Tonyo
pati ang mga barkada. Muling binilina ni Mang Badong ang binata na umiwas na lang. Ngunit kagaya nga ng sinabi ni Mando, minsan talagang nakakapuno ng salop at umabot na sa punto na hindi na ito napigilan ng binata. Uy! Tignan mo nga naman. Para talagang itinadhana yung pagharap nating dalawa, Mando. Mantakin mo, kahapon lang tayo nagkita. At ngayon, nagkasalubong na naman tayo. At kasama mo pa ang tatay mo. Wika ni Tonyo habang inaakbayan si Tatay Badong. Pwede ba, Tonyo? Pareho kaming pagod ni tatay, ha? Baka pwedeng hayaan mo na lang kaming makauwi ng tahimik. Tugon ni Mando. Nakakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka lumuluhod sa akin at inaaming mas malakas ako kesa sayo. Muling wika ni Tonyo. Napakamot ng ulo si Mang Badong sa mga narinig. Napatunayan nitong totoo ang sinasabi ng anak na talagang nakakapuno ng ugali itong si Tonyo. Aba mukhang hindi naman yata tamang sabihin mo yan sa anak ko. At sa pagkakatanda ko, wala ka pang 1 taong nag-aaral ng panggagamot sa ilalim ng pagtuturo ni Tandang Uslot. Wika ni Mang Badong. Kung hindi nyo na itatanong, si Tandang Uslot ang isa sa mga manggagamot na nagnanais ding lampasan ang kakayanan ni Mang Badong pagdating sa lahat ng aspeto ng lihim na karunungan. Oo, tama ka, Mang Badong. Hindi pa nga ako umaabot ng 1 taon. Pero kaya kong lampasan ang kakayanan ng anak mo. Kaya nga hinahamon ko siya. Dahil gusto kong patunayan sa lahat ng naririto na mas magaling ang maestro ko kaysa sayo. Tugon ni Tonyo. Naku po, tama nga ang sinabi nila. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Pasensya ka na, Tonyo, pero wala kaming oras makipaglaro sayo dahil may mga mas mahalagang bagay kaming dapat atupagin. Kung gusto mong ilagay ang sarili mo bilang pinakamalakas na manggagamot, o sige, gawin mo. Wala namang pumipigil sayo. Muling wika ni Mang Badong. Biglang hinigpitan ni Tonyo ang pagkakaakbay nito sa matanda. Bagay na kagad namang napansin ni Mando. Wag na wag mong masasaktan ang tatay ko. Dahil ako ang makakalaban mo. Banta ni Mando. Ngunit kagad itong pinigilan ng ama. Hindi na kailangan, Mando. Tara na't umuwi na tayo. At nagugutom na ako. Wika ng matanda. Sabay tapik sa tagiliran ni Tonyo. Laking gulat nito nang bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib at nahirapan sa paghinga. Anong ginawa mo, matanda ka? Bakit hindi ako makahinga? Tanong ng binata habang nakahawak sa dibdib. Simpleng tapik pa lamang ang ginawa ko sa iyo, iho. Wala pang kasamang dasal. Kaya sabihin mo sa akin, paano kang mananalo sa anak ko? Kung hindi mo kayang panlabanan ang simpleng akto na ginawa ko. At isa pa, alam mo ba ang tawag doon? Tanong ni Mang Badong. Patuloy pa din sa pamimilipit sa sakit si Tonyo. Samantalang ang mga kabarkada naman ito nagsipagtakbuhan sa takot na baka sila naman ang pagbalingan ng matanda. Umanda kayo.
Sa oras na malaman ni Maestro ang ginawa niyo sa akin. Wika ni Tonyo. Yan ba ang tipo ng taong hahamak sa kakayanan ng anak ko? Pakinggan mo ang sarili mo. Hindi ba't nakakahiya ang kalagayan mo ngayon? Wala pa akong ginagawa sa iyo, Tonyo. At wag mo nang antayin pang may gawin ako. Dahil mas lalong hindi mo yon magugustuhan. Tugon ni Mang Badong, sabay hawak sa balikat ni Tonyo. Kagad namang nawala ang nararamdaman nitong sakit. Kagad itong tumayo. Walang pagdadalawang isip na tumakbo palayo sa mag-ama. Bigla namang natawa si Mando sa nangyari, na kagad namang sinaway ng ama. Hindi dapat pagtawanan ang nangyari kay Tonyo, Mando. Isa itong kahihiyan na maaaring mangyari din sa'yo kung hindi mo susundin ang mga sinasabi ko. Tara na, umuwi na tayo at kailangan nating harapin si Tandang Uslot sa bahay. Wika ni Mang Badong. Dali-daling umuwi ang mag-ama. Hindi nga nagkamali ang matanda. Dahil pagpasok pa lamang nito sa bakuran, kagad na siyang sinalubong ni Tandang Uslot, kasama si Tonyo at mga kabarkada nito. Magandang gabi sa inyo, Tandang Uslot. Ano ang may paglilingkod ko? Pagbati ni Mang Badong. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Badong. Anong ginawa mo sa estudyante ko? Tanong ni Mang Uslot. Binigyan ko lang ng kaunting leksyon ang mag-aaral mo. Dahil mukhang kinulang ka sa pagtuturo tungkol sa respeto at pagpapakumbaba. Tugon ng matanda. Leksyon. Kamuntikan mong patayin si Tonyo gamit ang panghuklop. Tapos sasabihin mong kaunting leksyon. Anong klase kang ehemplo sa mga baguhan? Bakit kailangan mo makisali sa away ng mga bata? Tanong na matanda. Napakamot na lamang ng ulo si Mang Badong dahil sa tanong nito. Teka, mukhang nabaliktad yata tayo, Mando, ha? Sa pagkakatanda ko, iyang mag-aaral mo ang nangharang sa amin at ininsulto ako. Alam kong maniniwala ka sa sasabihin niya at nasa sayo yon. Pero wala akong intensyon na patulan ng anumang dahilan mo sa pagparito, kaya makakaalis na kayo. Tugon ng matanda. May mga atrasong kailangang tapusin sa pagitan natin. Ngunit handa kong palampasin ang lahat ng yon dahil na din nag-guided na tayo. Pero alam mong mananatili ang sigalot sa dalawa nating mag-aaral. Kaya iminumong kahay ko, hayaan natin silang tapusin ang mga dapat tapusin. Wika ni Tandang Uslot. Sa pagkakataong yun, si Mando na ang nagsalita. Sa pagkakaalam ko, wala po akong atraso dyan kay Tonyo. Siya lang tong namimilit eh. Na palagi akong hinahamon para masubukan kung sino ba sa amin mas magaling. Alam ko sa sarili kong wala akong dapat patunayan kanino man. Kaya hindi ko tinatanggap ang kanyang mga hamon. Wika ni Mando. Hindi na nagawang pigilan ni Mang Badong ang binata. Maging si Tandang Uslot. Hinayaan na ding si Tonyo ang sumagot. Kinikilala kang malakas na manggagamot sa lagan natin. Pero hindi ako naniniwala. Kaya gusto kong subukin ang kakayanan mo. At sa oras na matalo kita, gusto kong aminin mo sa lahat ng kahihiyan at sabihing mas malakas ako kesa sa'yo. Wika ni Tonyo. Natawa na lang si Mando sa gustong mangyari ni Tonyo.
At kahit alam ng binatang kaya niya itong pabagsakin, hindi pa din pinatulan ni Mando ang hamon. Pasensya na, Tonyo, pero wala akong dapat patunayan sa'yo. Ikaw na din ang nagsabi. Tao ang siyang kumilala sa akin. Hindi pa ba sapat na patunay ang mga sinabi nila? Nagsasayang lang tayo ng oras, Oslot. Wala na ba kayong mas mahalagang bagay na gagawin? Ang mabuti pa, magsipag-uwian na tayo. At wala kayong mapapala dito. At narinig mo na rin ang sinabi ng anak ko. Wala siyang dapat patunayan sa iyo, Tonyo. Kaya hanggat maaari, itigil mo na ito. Tugon ni Mang Badong. Ngunit sa halip na tumalima sa gusto ng matanda, patuloy na nagmatigas ang dalawa. Pasensya na, Manong, pero hindi kami aalis sa lugar na ito hanggat hindi tinatanggap ni Mando ang hamon ko. Wika ni Tonyo. Kinausap naman ni Mang Badong ang anak. Hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nakakatikim. Siguro nga, mas mabuting patulan mo na lang ang isang to para manahimik na, anak. Wika ni Mang Badong. Pero tay, kapag ginawa ko naman yun, para ko na ding ipinarehas sa kanila ang takbo ng utak ko. Kaya nga ayaw kong pumatol sa mga hamon ni Tonyo dahil napakaisip bata ng ginagawa niya. Tugon ni Mando. Kung hindi mo rin sila papatulan, hindi titigil ang mga ito. Hanggat hindi sila nakakatikim ng pagkatalo mula sa'yo, kailangan mo lang namang patunayan kay Tonyo na talagang wala siya sa kalingkingan mo. Muling wika ng matanda. Napaisip sandali si Mando. Napagtantong tama naman ang sinasabi ng ama. Hindi nga sila titigilan ni Tonyo hanggat hindi nito natitikman ang pagkatalo. Kailangan ko lang naman na patunayan na hindi siya uubra, di ba? Tanong ni Mando. Oo, yun lang ang kailangan mong gawin. Pero huwag ka ding magpakumpiyansa dahil ang intensyon ng binatang yan ay patayin ka. Tugon ni Mang Badong. Ako nang bahala sa kanya, tay. Huwag kang mag-alala. Tatayo lang ako sa pwesto at hindi ko kailangang gumalaw. Basta ang mahalaga, wag na wag mo siyang gagamitan ng malakas na tigalpo at baka hindi niya kayanin ang mga pag-atake mo. Alam ko na po yun, tay. Kaya nga parang ayokong patulan yan eh. Baka pitik pa lang hindi na makatayo. Basta sundin mo lang ang sinabi ko. Patikimin mo. Pero wag mong pasobrahan. Pag-uusap ng manggama. Matapos yon, muling hinarap ni Mando si Tonyo. Sige, kung talagang mapilit ka, tatanggapin ko ang hamon mo. Wala lang sisiyan sa kung anong mangyayari sa iyo, ha? Wika ng binata. Huwag kang mag-alala. Dahil kung meron mang magsisisi dito, hindi ako yun eh. Tugon ni Tonyo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para umatras at itigil ang kahibangang to. Napakayabang mo talaga. At sino ka sa palagay mo para magbigay ng huling pagkakataon? Pasensya na, pero buo na ang loob kong talunin ka. Pag-uusap ng dalawa. Nang gabing yon, isinagawa ng mga ito ang labanan. Alam ni Mando na hindi ganong kalakas si Tonyo. Tinignan nito si Mang Uslot.
na nooy nakangiti lang habang nakatitig sa mag-aaral na para bang may kung anong hinihintay na mangyari. Kung handa na kayo, simulan na natin ang labang ito. Walang batas. Gamitin niyo ang lahat ng sandatang pwede nang gamitin. Ang mangyayaring labanan ay subukan ang lakas ng depensa, mapa-espiritual man o pisikal. Wika ni Mang Badong. Kagad namang binigay na matanda ang hudyat at ang unang naging laban ng dalawa. Subukan ng lakas sa pamamagitan ng kumbate espiritual. Kapwa nakapikit ang dalawa, hindi umaalis sa kani-kanilang pwesto. Ngunit ang kaluluwa ng mga ito, nagsasagupaan na sa iisang lugar at isa sa mga kaibigan ni Tonyo ang nagsilbing medium. Sa mga hindi nakakaalam, ang isang medium, taong may kakayanang magpapasok ng isa o higit pang kaluluwa sa katawan. Nakakagawa din sila ng sariling dimensyon kung saan sila lamang ang nakakapasok. Makakapasok lamang ang ibang espiritu o elemento kung pahihintulutan nila ito. Balik tayo sa kwento. Ginamit nila Mando ang katawan ng medium bilang lugar kung saan sila maglalaban. At ng mga sandaling yon, patuloy na nagbabato ng tigalpo si Tonyo. Samantalang si Mando naman, panay lamang ang depensa. Wala kang mararating kung sasanggain mo lang ang mga atake ko. Bakit hindi mo subukang sumugod? Wika ni Tonyo. Ang daldal mo. Bakit hindi ka na lang sumugod ng sumugod nang matapos na tayo dito? Tugon ni Mando habang hinahawi ang mga atake ng katunggali. Hanggang sa nag-usan ng malakas na dasal pang atake si Tonyo. Naramdaman ni Mando na mapapahamak ang medium sa oras na pakawalan ito ng katunggali. Wala na siyang pagpipilian, kundi ang tanggapin ang ataking yun para maiiwas sa kapahamakan ang kaibigan ni Tonyo. Tumama ang tigalpo sa binata. Nakita ni Mang Badong na lumabas ang dugo sa bunganga ni Mando sa pisikal na mundo. Mukhang malinaw na kung sino ang nanalo sa labang ito. Wika ni Tandang Uslot. Hindi naman nagsalita si Mang Badong. Sa halip, inantay nitong magbalik sa uliratang anak. Samantalang patuloy pa din sa pakikipagkumbate ang dalawang binata. Kita din ng mga kasamahan ni Tonyo ang paghihirap sa mukha nito. Kaya alam ni Mang Badong na tumatanggap na matinding parusa ang kalaban ng anak. Nagpatuloy pa ang ganong laban hanggang sa bumigay na ang katawan ng medium. Kusang bumalik ang dalawa sa pisikal na katawan at tinuloy ang labanan. Sa pagkakataong yun, dali-daling sinugod ni Tonyo si Mando na nooy bumabawi pa lamang sa naging labanan. Isang malakas na suntok ang binigay ni Tonyo. Hindi nito binigyan ng pagkakataong makaganti si Mando. Ngunit napapansin din ito na walang pinsala ang mga ginagawa niyang pag-atake. Hanggang sa unti-unti na itong nakaramdam ng panghihina. Ngunit hindi ito pinansin ni Tonyo. Malakas ang determinasyon nitong matalo si Mando. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, Tonyo, hindi pa huli ang lahat para itigil ang kahibangang to. Ikaw lang ang mababaon sa kahiyan sa ginagawa mo Wika ni Mando. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Mando. Ako ang tatanghaling pinakamalakas.
At luluhod ka sa harap ko pagkatapos nito. Tugon ni Tonyo. Napailing na lamang si Mando sa pinakitang kahangalan ni Tonyo. At dahil nakikita ni Tandang Uslot na dihado ang mag-aaral, hinagisan niya ito ng talandro. Kagad namang binuklat ni Tonyo ang panyo at nag-usal ng mga dasal. Sa pagkakataong yon, itak ni Atardar ang tigalpong binato ni Tonyo kay Mando. Napaismid lamang si Mang Badong sa ginawa ni Tandang Uslot at hinayaang magpatuloy ang labanan kahit alam nitong pandaraya na ang ginagawa ng katunggali. Malakas na atake ang itak ng Atardar, kaya kumpiyansa si Mang Uslot na mapipinsala nito si Mando. Ngunit nanlaki ang mga mata nito nang kalasinang binata ang atake sa pamamagitan lamang ng pagkumpas. Totoo nga ang sinasabi ni Tonyo. May kaalaman ka nga sa panghuklob. Wika ni Tandang Uslot. Sa pagkakataong yun, sumali ang matanda sa laban. Nagusal ito ng dasal para maparalisa ang katawan ni Mando. Gayunpaman, hindi pa din natinag si Mang Badong. Patuloy lamang itong nanonood sa laban ng anak habang humihigop ng mainit na kape at nagsisindi ng tabako. Bakit hindi mo ko saluhan sa pagkakape, Uslot? Halika, maupo ka dito sa tabi ko. Paanyaya ni Mang Badong. Bagay na ikinagulat naman ng matanda. Dahil tila wala itong pakialam sa nangyayari kay Mando. Masyado kang kampante sa kalamang itinuro mo kay Mando. Alam mo ba ang maaaring kahinatnan ng paggamit niya ng kakayanan ng isang hukloban? Tanong ni Tandang Uslot. Malinaw sa akin na maaaring mangyari sa anak ko sa oras na gamitin niya ang kakayanan yan. Pero hindi pa din ako nag-aalala. Dahil hindi lang basta-bastang kakayanan ng hukloban ang ginagamit ni Mando. Isa itong uri ng bertud na nagmula pa sa aming mga ninuno. Tugon ni Mang Badong. Pinagmasdang mabuti ni Tandang Uslot ang palad ng binata. Nakitang nagliliwanag ang mga guhit nito. Nangangahulugan lang na hindi nga pangkaraniwang kakayanan ng hukluban ang ginagamit nito, kundi ang mismong ugat ng kapangyarihan ng isang hukluban. Tuso ka talaga, Badong. Pero paanong nagawa ng anak mo na pagsabayin ng pananambal at panghuklob? Hindi... Dalawang magkasalungat na kakayanan ang ginagamit ni Mando. Likas sa kanya ang pagiging manggagamot. Samantalang ang kakayanan ng hukluban ay pamanang kapangyarihan. Dalawang magkaibang bagay. Ngunit sa tamang pagsasanay, maaari mo itong balansehin. Kagaya ng ginagawa ni Mando ngayon. Wika ni Mang Badong. Hindi na nakasagot pa si Tandang Uslot. Tinignan nito si Tonyo. Napagtanto na wala na itong kakayanan pang magpatuloy. Kahit kailan talaga, inilalagay mo ako sa kahihiyan, Tonyo. Wala ka talagang kwentang mag-aaral. Sigaw ni Tandang Uslot. Bagay na lalong nagpagalit kay Tonyo. Lalo pa nitong ipinag-igting ang mga pag-atake. Kahit pa alam nitong unti-unti nang nauubos ang kanyang kakayanan. Itigil mo na ito, Tonyo. Mamamatay ka lang sa ginagawa mo kapag nagpatuloy pa ang labang to. Wika ni Mando. Ngunit wala talagang balak si Tonyo na ihinto ang labanan. Mamamatay na kung mamamatay.
Huwag kang mag-alala dahil isasama kita kung sakaling mangyari man yon. Tugon ni Tonyo. Wala nang magawa si Mando, kundi ang tuluyang tapusin na ang labanan. Naglakad ito palapit kay Tonyo, habang ang isa naman patuloy sa pagbato ng mga dasal. Nang makalapit na ng husto ang binata, hinawakan ito sa balikat si Tonyo saka binulungan. Luhod, Tonyo. Biglang napaluhod ang katunggali. Bagay na ikinagulat naman ni Tandang Uslot at Mang Badong. Biglang lumuhod si Tonyo at natulala ito. Tapos na ang laban, Uslot. Nakikita mo na kung sino ang panalo. Kaya pakiusap, itigil mo na ang walang kapararakang labang ito. Pare-pareho tayong walang mapapala. Wika ni Mang Badong. Hindi na nakapagsalita si Tandang Uslot dahil noon pa lamang nito nakita ang kakayanang ipinamalas ni Mando. Isa itong lumang kakayanan ng mga wikan na kung tawagin ay malediksyon. Bahagi ng panghuklob ang kakayanang ito at isa sa pinakamatinding sandata ng mga hukluban. Talagang ang malakas ang iyong mag-aaral, Badong. Aaminin ko, walang panama sa kanya si Tonyo. Natalo kami sa labanang to. Ngunit hindi ibig sabihin, susuko na ako. Darating din ang panahong matatalo kita at luluhod ka sa akin. Wika ni Tandang Uslot. Kinalas ni Mando ang binigay na sumpa at kagad na numbalik sa wisyo si Tonyo. Tumayo ka dyan. Natalo ka na sa laban natin at sana tanggapin mo ito. Hindi ko hinahangad na kilalanin mo kung pinakamalakas. Dahil una pa lang, hindi ko naging hangarin na ituring na ganun. Ang totoong dahilan ko kung bakit nag-aral ako ng lihim na karunungan ay dahil gusto kong makatulong sa mga nangangailangan at hindi ipagyabang ang anumang nalalaman ko. Hindi ka nakakalamang sa iba. Ibinigay sa iyo ang kakayanang to bilang sandata o kagamitan sa totoo mong misyon sa buhay, Tonyo. At yun ay maging kasangkapan ng Diyos para makatulong sa kapwa. Wika ni Mando. Dali-daling tumayo si Tonyo at naglakad palayo. Hindi na ito nagsalita pa at sa isip-isip ni Mando, natutunan na ng katunggali ang isa sa pinakamahalagang aral ng isang manggagamot. At yun ay pagiging mapagkumbaba. Ay, salamat. At natapos din. Siguro hindi na babalik ang mga yon. Wika ni Mang Badong. Sana nga, tay. Naawa din ako kay Tonyo dahil maling prinsipyo ang itinuro sa kanya ng guro niya. Malakas si Tonyo kung nagagamit niya ito sa tamang paraan. Pero walang kwenta ang lakas na yon kung paiiralin niya yung pagiging makasarili. Tugon ni Mando. Makalipas ang ilang araw, muling nagkita si Tonyo at Mando. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkakampi. Pista sa kabilang bayan. Naanyayahan si Mando na dumalo sa isang kasalan. Kaibigan nito ang ikakasal. Kaya naman hindi pinalampas ng binata ang pagkakataon. Naroon din si Tonyo na mga sandaling yun dahil kakilala naman ito ang partido ng babae. Kapwa hindi nagpapansinan ang dalawa. Ngunit laganap na sa buong lugar ang nangyaring sagupaan ng mga ito. Hinayaan na lang ni Mando ang mga taong nagbubulungan. Gayon din ang ginawa ni Tonyo.
Bagay na ikinagulat ng binata dahil hindi nito ugaling palampasin ang mga masasamang salitang naririnig mula sa ibang tao. Habang kumakain, napansin ni Mando ang dalawang kalalakihang paikot-ikot sa mga lamesa at ilang beses na din itong napadaan sa kanyang mesa. Tinitignan din ni Tonyo ang mga ito at napansing balisa na tila may kung anong binabalak gawin. Naupo ang isa sa katapat na mesa ni Mando. Pasimple namang tinignan ng binata ang lalaki. Hinawakan nito ang basong nakalapag sa mesa. Nakita ng binatang isinausaw nito ang kamay sa laman ng baso. Matapos ay kagad na itong umalis. Binitbit naman ni Mando ang pinggan upang sundan ng lalaki. Saktong papunta ito sa pinaglalagyan ng pagkain. Kaya nagkaroon ng dahilan ang binata para kumprontahin ito. Mabilis na naglakad si Mando. Kunwari ay natisod ito. Dahilan para matapon sa damit ng lalaki ang bitbit na pinggan. Pwede ba? Tumingin ka sa dinadaanan mo. Tignan mo tuloy ang nangyari sa damit ko. Wika ng lalaki. Ay pasensya na po. Hindi ko naman sinasadya eh. Pero nakita ko yung ginawa mo. Kunin mo ang basong nilagyan mo ng lason. Kung ayaw mong samain ka dito ngayon. Banta ni Mando. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Nagalit ito sa sinabi ni Mando. Anong sinasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Tanong nito. Medyo napalakas ang boses ng lalaki. Kaya naging sentro sila ng atensyon. Akmang magsasalita pa sana si Mando nang bigla nitong nakita si Tonyo. Huwag ka nang magkaila pa, Oryong. Kilala kita. Kaya sundin mo ang sinasabi ng taong yan. Kung ayaw mong samain kayo ng kaibigan mo. Wika ni Tonyo. Napangiti naman si Mando. Hindi nito akalaing ganun ang gagawin ng dating katunggali. Masyadong matabil ang dila mo, Tonyo. Pwede bang huwag ka nang makialam dito? Wika ni Oryong. Sandali lang. Magkakilala ba kayo nito, Tonyo? Tanong ni Mando. Oo. Manlalason ang taong yan. At paniguradong kumakalam na naman ang palad ng lintik na yan. Hoy Oryong, huwag mong dadalhin niyang kahayupan mo dito. Sasamahin ka sa akin. Napagutusan lang kami at ginagawa lang namin ang trabaho namin. Kaya wag na kayo makialam. Mukhang may kakulitan ng isang to, Tonyo ah. Anong balak mong gawin sa kanya? Ako? Bakit? Anong bakit? Ikaw ang nakakita sa kanya eh. Kaya ikaw din ang dapat pumigil sa kanya. Pag-uusap ng dalawa. Kitang-kita ang pamumutla sa mukha ni Oryong. Ngunit bigla itong napangiti nang makitang paparating ang isa pa nitong kasamang si Dante. Hindi nakapaghanda si Mando na mga sandaling yun. Hindi rin inakala ni Tonyo na magbabato ito ng tigalpos sa kabila ng katotohanan na napakadaming tao sa lugar. Kaunting kaalaman tungkol sa mga manlalason. Ang kakayanang panlalason. Likas sa mga manlalason kagaya ng mga aswang. Sa oras na hindi sila nakapatay sa pamamagitan ng taglay nilang kamandag, patuloy silang makakaramdam ng pagnanais na kumitil ng buhay. Bagay na hindi mapipigilan ni numan. Sinasabing ang mga manlalason may taglay na bertud, kagaya ng mga mambabara. Sila lang din ang makakagamot sa kanilang nilason.
Balik tayo sa kwento. Anong problema, Oryong? At sino naman? Tonyo, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dante. Teka, kanina pa ako nagtataka. Magkakakilala pala kayong tatlo? Tonyo, ipaliwanag mo nga kung anong ginagawa ng mga yan dito. Wika ni Mando. Kagaya ng sinabi ko, alam kong hindi na dinlingid sa kalaman mo. Mga manlalason na mga to at naghahanap ng mabibiktima para mapatid ang uhaw nila sa panglalason. Pero maniwala ka sa akin, Mando. Kahit papano, mababait yung mga taong to eh. Tugon ni Tonyo. Tama ang sinasabi ni Tonyo. Kaya huwag kang makikialam. Dahil sa oras na hindi namin mapatay ang lintik na aswang na yon, ikaw ang sasamain sa amin. Wika ni Oryong. Nanlaki ang mga mata ni Mando nang marinig ang sinabi ni Oryong. Ipinaliwanag din ito ang ginawang paglagay ng lason sa inuming kani-kanina lamang. Aswang? May aswang dito? Nako, bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Mando habang iniikot ang tingin sa paligid. Masyadong malakas ang boses mo. Ay nako, pwede ba hayaan nyo na lang kaming gawin ang misyon namin? Tugon ni Oryong. Maya-maya lang, magpapakilala na ang sinasabi naming mga aswang. Kaya kung talagang gusto nyong tumulong sa mga tao, ilabas na ninyo sila sa lugar na to habang may oras pa. Wika ni Dante. Alam mong hindi pwede ang sinasabi mo. Isa itong handaan at mabubulahaw ang mga tao kapag sinabi nating may mga aswang sa lugar. Kung ganun, gumawa ka ng paraan para mapalabas natin ang mga aswang nang hindi nabubulahaw ang lahat. Muling wika ni Dante, sabay talikod. May naisip akong paraan, pero may sasagawa ko lang yon. Kung makipagtutulungan ka sa akin, Mando. Wika ni Tonyo. Walang problema, Tonyo. Sabihin mo ang binabalak mo. Tugon ni Mando. Inilahad ni Tonyo ang plano nito at sinang-ayunan naman ito ni Mando. Ginamit ng dalawang binata ang kanilang kakayanan sa Tigalpo at isa-isang pinatamaan ang mga tao doon. Ang dasal na yon ay tatalab lamang sa mga taong may kakayanan sa kaliwa. Halos naubos na nila ang lahat ng bisita. Ngunit hindi pa din nila mahanap ang mga aswang. Maliban na lamang sa pamilya ng babaeng ikakasal. Nakaupo ang mga ito sa iisang mesa habang tahimik na kumakain. Napansin naman ni Mando na iba ang putahing kinakain ng mga ito kung ihahambing sa ibang bisita. Tonyo, napapansin mo din ba yung pangkat ng mga kalalakihang yun? Tanong ni Mando. Sabay turo sa kinaroroonan ng mga kaanak ng babaeng ikinasal. Kanina ko pa sila tinitignan Pati yung kinakain nila. Diyan ka na. Maghanda ka. Dahil may gagawin ako. At siguradong mabubulahaw ang mga yan kung tama ang hinala ko. Tugon ni Tonyo. Dumampot ito ng 5 pirasong kalamansi. Isa-isang hiniwa at lumapit sa kinaroroonan ng mga kalalakihan. Nakiupo ito sa lamesa at kunwari ay inaalok ng inumin ang mga ito. Nagkatingin na naman ang mga kalalakihan. Sa pagkakataong yon,
Biglang piniga ni Tonyo ang kalamansi sa pagkain ng mga ito. Dahilan para magtayuan ang mga kalalakihan. Nanlaki ang mga mata ni Mando nang biglang tumambad ang iba't ibang parte ng katawan ng tao, kagaya ng tenga, daliri at mata. Nakalagay ito sa mangkok na kanina pang pinagsasaluhan ng mga ito. Biglang sinakal ng isa sa mga kalalakihan si Tonyo at kagad namang nagbato ng tigalpo si Mando. Dahilan para mamilipit sa kinatatayuan ang 5 kalalakihan. Biglang lumabas ang kaibigan ng binata upang tignan ang nangyayaring kaguluhan. Paring Mando, anong nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo? Tanong ng kaibigan ni Mando. Paring Luis, pasensya na ha. Pero mga aswang ang kaanak na napang-asawa mo. Tignan mo ang laman ng mangkok na yan. Tugon ni Mando. Nagulat ang kaibigan nang makita ang bahagi ng katawan ng taong nakalagay sa mangkok. May mga naiwan pang pagkain sa plato ng mga ito. Napagtanto ng lalaking ikinasal na karne ng tao ang kinakain ng kaanak ng kanyang napang-asawa. Nagawa namang kumalas ng mga aswang sa ginawang tigalpo ng binata at kagad nagsipulasan palabas ng bakuran. Walang hiya naman, Mando. Bakit mo sila pinakawalan? Tanong ni Tonyo. Sinadya ko yon para walang ibang madamay. Tara na, kailangan natin silang habulin. Tugon ni Mando. Dali-daling tumakbo ang dalawa para sundan ng mga aswang. Naabutan nila ang mga ito sa gitna ng bagong aning palayan. Bigla silang sinalubong ng mga aswang at hindi naman nag-atubili ang 2 binatang sagupain ang mga ito. 2 laban sa 5 ang naging labanan. Aswang kontra manggagamot. Ngunit wala pa ding naging panama ang mga ito sa labang yun. Bawat mahuli ni Tonyo, kagad niyang pinapatay gamit ang dala-dala nitong punyal. Samantalang si Mando naman, ginagawa ang lahat para mahuli ng buhay ang mga aswang. Ngunit sa kasamaang palad, kusa ding nagpapatiwakal ang mga ito. Naloko na. Walang natira sa kanila. Paano ko ngayon magtatanong niyan? Tanong ni Mando. Ang asawa ng kaibigan mo, hindi ba mga kaanak niya mga ito? Bakit hindi natin siya tanungin? Tugon ni Tonyo. Dali-daling bumalik ang dalawa sa tahanan ng ikinasal. Nadat na nila itong kausap ang babae. Paring Luis, maaari ba naming kausapin ang asawa mo? May ilang mga katanungan lang kami. Wika ni Mando. Sige pare, walang problema. Ayaw din niyang magsalita sa akin Baka sakaling kayo makapagpaamin sa kanya. Tugon ng kaibigan. Sinimulan nito ang pagtatanong. Noong una, simpleng tanungan lamang ang ginawa ni Mando. Ngunit hindi nagsasalita ang babae. Kaya naman napilitan ang binatang gamitan ito ng tigalpo. Namilipit ang babae sa sobrang sakit habang hawak-hawak ni Mando ang kaliwang kamay nito. Anong ginagawa ng mga aswang na yon sa lugar na to? At anong plano nyo sa kaibigan ko? Ha? Tanong ni Mando. Wala kaming ibang balak. Ang mali ko lang, hindi ko inamin kay Luis na aswang ang pamilya ko. Pero wala kaming hangaring masama.
Tugon ng babae. Wala kayong hangaring masama, pero kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong lantakan ng mga kaanak mo ang nilutong karne ng tao. Likas sa aming mga aswang ang kumain ng tao. Hindi mo na maiaalis yun sa aming nakaugalian. Tugon ng babae. Sa pagkakataong yon, nakabuo ng pasya ang binata. Ngunit bago niya ito pinataw, kinausap niya ng masinsinan ang kaibigan. Wala namang nagawa si Luis dahil kahit anong gawin niya, alam nitong hindi bubuhayin ni Mando ang napang-asawa. Gawin niyo ang nararapat. Hindi ako makakapayag na mamuhay sa kahiya ng pamilya ko. Wika ni Luis. Matapos makuha ang pagsang-ayon ng kaibigan, walang pagdadalawang isip na kinitil ni Mando ang buhay ng aswang. Humingi ito ng paumanhin sa mga kaanak ni Luis na lubos naman nilang nauunawaan. Nagpasalamat pa ang mga ito dahil naroon sila ni Tonyo na mga sandaling yon at hindi pa nahuli ang lahat. Matapos ang pakikipag-usap sa mga kaanak ni Luis, kaagad namang pinuntahan ni Mando si Tonyo. Oy Tonyo, maraming salamat sa tulong mo ha. Kung hindi mo napansin yung mga manlalason, paniguradong mas malaking problema pa ang may dudulot ng mga yon. Wika ni Mando. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Mando. Alam mo ba, natauhan ako sa mga sinabi mo nung huling pagharap natin. Siya nga pala, umalis na ako sa pagtuturo ni Tandang Uslot. Tugon ni Tonyo. Ayon dito, matapos ang pagkatalo sa labanan, pinagmumura ni Tandang Uslot ang binata. Ipinahiya ito sa maraming tao na tuluyang bumitaw sa ilalim ng pangangalaga ng dating guro. Mabuti naman kung ganon. Palagay ko, siya lang din yung lumalason sa isipan mo eh. Malakas ka, Tonyo, at hindi ko yun itatanggi. Kailangan mo lang malaman kung saan at kailan ito gagamitin. Walang masama sa pagpapakumbaba, pare. Wika ni Mando. Ito ang naging simula ng kanilang pagiging magkaibigan. Palaging magkatuwang ang dalawa sa mga gamutan at unti-unti ding natutunan ni Tonyo ang magpakumbaba. Ngunit sa gitna ng tinatamasang kapayapaan, isang problema naman ang lumantad na naging dahilan ng isang malaking kaguluhan. Masayang nagiinuman sina Tonyo at Mando nang biglang dumating ang isa sa mga kakilala ni Tonyo. Ayon dito, nakitang nag-aamok si Mang Uslot sa baryo at marami na ang nasaktan nito. Dali-daling kinausap ni Mando ang ama at walang pagdadalawang isip itong pumunta sa baryo kasama ang dalawang binata. Talaga naman, mukhang tumatanda ng paurong yang guro mo, Tonyo, ha? Kung kailan naman uugod-ugod na, saka pa naisipang magamok. Wika ni Mang Badong. Nako, pasensya na po kayo, Manong, ha? Pati kayo naabala pa. Tugon ni Tonyo. Ngunit ang inakalang simpleng pag-aamok na matanda, isa palang malaking trahedya. Pagdating ni Mambadong sa bayan, nakita nilang punong-puno na ng sugat ang katawan ng matanda. May hawak itong itak sa magkabilaang kamay. Nilabanan ito ng ilang kalalakihan. Ngunit sadyang mahusay sa kumbate pisikalang matanda. Bagaman sa natamong pinsala, marami na din itong napatay.
Dali-daling lumapit si Tonyo sa kinaroroonan ng dating guro para sana awatin ito. Ngunit sa kasamaang palad, sinalubong ni Tandang Uslot ng taga ang mag-aaral. Dahilan para magtamo ito ng malalang sugat sa katawan. Wala kang kwentang mag-aaral. Wala kang karapatang lumapit sa akin. Wika ng matanda. Itigil mo na ito, Oslot. Marami nang napahamak sa ginagawa mo. Sigaw ni Mang Badong. Isa ka pang matanda ka. Akala mo kung sino ka ha? Masyado kang nagmamarunong. Nakala mo ay wala kang nagawang pagkakamali. Wika ni Tandang Uslot. Sabay sugod kay Mang Badong. Kagad naman itong hinarang ni Mando. At sa pamamagitan ng isang mahinang tapik, bigla itong bumagsak at nangisay. Inakala na mga itong tapos na ang lahat. Kampante na si Mando na hindi na makakalaban ang matanda. Kaya naman kinilas nito ang binatong tigalpo. Akmang lalakad na palayo ang binata. Nang bigla naman siyang hilahin ni Mang Badong. Nanlaki ang mga mata ni Mando. Nang makitang sinaksak ni Tandang Uslot ng dalang itakang ama. Yan ang kahinaan mo, Mando. Kahinaang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Sa wakas, nagawa ko ding patayin ang pinakamalakas kong karibal. Paalam, Badong. Mukhang hanggang dito ka na lang. Wika ni Tandang Uslot. Habang paulit-ulit na sinasaksak si Mang Badong ng kanyang itak, hindi namang kinakitaan ng anumang reaksyon si Mando. Nakatitig lang ito kay Tandang Uslot. Habang tila nagsasaya na tinatadtad ang katawan ng ama. Ramdam ni Tonyo ang napakalakas na enerhiyang biglang bumalot sa katawan ng kaibigan. Alam nito na maging siya ay walang magagawa para pigilan ito. Napalingon naman si Tandang Uslot sa paparating na si Mando. Na nooy nakatapat na ang mga kamay sa kanya. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa tatay ko. Matagal na akong nagtitimpi sa iyong matanda ka. At ngayon, lalo mo lang akong pinigyan ng dahilan para patayin ka. Wika ng binata. Sabay kumpas ng kamay nito. Dahilan para tumalsik ng malayo si Tandang Uslot. Marahan itong tumayo. Muling tumingin kay Mando. Hindi nito lubos akalaing mararanasan niya ang lupit na dulot ng aral ng panghuhuklob. Muling itinaas ng binata ang kamay. Itinapat kay Tandang Uslot. Hindi na alintana ni Mando ang kalagayan ng matanda. Dahil sa isip-isip nito, kailangan niyang bigyan ng katarungan ang kamatayan ng ama. Habang nakatutok ang kamay ni Mando sa matanda, unti-unting nanumbalik ang lahat ng panghahamak, paninirang puri, maging ang pisikal na ataking ginawa nito kay Mang Badong, na noon ay pinapalampas lang na matanda. Dahil na din ayaw niya itong patulan. Ngunit ngayong buhay na ni Mang Badong ang naging kapalit. Walang pagdadalawang isip nitong pinatawan ng kaparusahan ng matanda. Isa-isang pinilantik ni Mando ang daliri. At sa bawat pagkilos ng mga kamay, ay siya ding paglagutok ng mga buto ng matanda sa braso, maging sa mga paa. Napapasigaw na lamang sa sakit ang matanda. At kitang-kita na din ang paglabas ng dugo sa bunganga nito. Hanggang sa makalapit si Mando kay Tandang Uslot. Inutusan nito ang matanda ng,
Mamatay ka. Biglang pumilipit ang leeg na matanda. Tuluyan itong nalagutan ng hininga. Hindi pa nakontento si Mando. Itinaas pa nito ang katawan ni Tandang Uslot. Biniga hanggang sa magkalasog-lasog ang buto nito sa katawan. Napalunok ng laway si Tonyo at nagpapasalamat dahil naging kaibigan nito si Mando. Matapos ang kaganapang yon, inayos ni Mando ang libingan ng ama. At dahil wala na itong ibang aasahan, itinuloy ng binata ang nasimula ng ama. Patuloy na nanggagamot si Mando at sa pagkakataong yon, katuwang nito si Tonyo na nooy unti-unti na ding nakikilala sa larangan ng panggagamot. Malaking bagay ang nangyari sa kanilang dalawa ni Mando sapagkat ito ang naging dahilan ng tuluyan niyang pagbabago. Dito din lubusang naunawaan ni Tonyo ang aral na taglay ni Mando. Napatunayan nitong mali ang mga natutunan sa dating maestro. Hindi masama ang kakayanang taglay ng aral ng panghuklob. Nasa tao ito kung paano niyang gagamitin ang anumang kaalamang natutunan. Mapalihim na karunungan man ito o simpleng aral na natutunan sa buhay. Naging malaki ang tiwala ni Mando sa kaibigan. Ipinagkatiwala nito ang ilan sa mga natutunang aral sa panghuklob. Bagay na pinakaiingatan naman ni Tonyo. Sa kasalukuyan, may sarili ng pamilya si Tonyo. Patuloy na nanggagamot. Samantalang si Mando naman, umalis na sa kanilang lugar. Walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Ngunit ayon kay Tonyo, nagbilin ito na, "Kung sakaling may magtatanong ng tungkol sa aking buhay, huwag kang mag-aatubiling magkwento. Magsisilbi itong aral para sa mga makakarinig." Ito ang dahilan kung bakit yun naririnig ang kwento ni Mando. Patuloy na sinasariwa ni Tonyo ang mga pinagdaanan nila ng kaibigan. Na maging siya noon, inisip na imposibleng mangyari. Hindi lubusang akalain ni Tonyo na magbabago ang lahat para sa kanila ni Mando. Sa kadahilan ng pinalaki itong may inggit at walang kasiyahan sa buhay ng dating guro. Malaki ang pasasalamat ni Tonyo sa kaibigan dahil naimulat nito ang kanyang mga mata sa totoong aspeto ng buhay at nahanap ni Tonyo ang kanyang silbi. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.